So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, unang araw po ng Disyembre ngayon. So, ibig sabihin nun, meron pang 2 buwan para maging Pebrero 2026. So, wag po natin kakalimutan na sa Pebrero 2026, dito po pwede na po mag-file ulit ng impeachment complaint laban nga po dito sa ating napakahusay na medyo may Celtic nga po na Vice Presidente na si Sara Duterte. So ang malaking tanong dito mga kababayan, sa tingin niyo po ba matutuloy po ba yon? Sa tingin niyo po ba meron bang mga congressman ang magpa-file po ng impeachment complaint kay Sara? Kasi tandaan po natin, di ba, masyado po tayong naloko nung 4th week ni Cheese. At masyado rin po tayong ginangbang ng Supreme Court na nauwi nga po sa pag-archive sa unang impeachment complaint nga ni Sara. So ngayon, isa po sa mga posibleng gawin para matuloy po yung impeachment ni Sara is mag-file po ulit. Pwede po same case. Pwede po same violation sa February 2026. So ngayon, sa tingin niyo po ba, may magpa-file pa po ba nito? Ngayong wala na po si Martin Romualdez bilang House Speaker. Alam naman natin mga kababayan, no, ng pinakamasigasig po talaga na nagpupush po talaga ng impeachment case nga po ni Sara, nangyari po yan nung panahon nga po ni Martin Romualdez. Okay. So ngayon, baka tatanungin ninyo ako na, Takeru, posible pa bang makabalik si Martin Romualdez bilang House Speaker? So, pag-usapan natin yan. So yun nga po mga ka-Streetwise, no, huwag po natin kakalimutan na nagbaba na po ng desisyon ang ICI tungkol nga po dito sa investigasyon nila laban nga po kay Martin Romualdez. So, ang naging hatol, ililipat po nila, ipapasa po nila yung investigasyon kay Martin Romualdez sa ombudsman kasi wala daw po sila nakita. Wala daw pong ebidensya na nagtuturo na sangkot talaga si Martin Romualdez diyan po sa manumalyang flood control. So, ibig sabihin nun, nasa kamay na po ng ombudsman kung ano yung magiging future ni Martin Romualdez diyan po sa manumalyang flood control scandal. Kung siya ba talaga yung mastermind o siya lang ba talaga itinuturo lang ng mga ibang sangkot para magkaroon sila ng scapegoat. So, ano pong connection nito? Tandaan po natin mga ka-Streetwise no, na itong si Martin Romualdez po nag-resign. Hindi po dahil sa guilty siya. Nag-resign po siya because of delikadesa na hindi niya maimpluwensyahan yung gagawing investigasyon dito nga po sa flood control scandal. So, it means mga kababayan, hanggat hindi pa rin po nalilinis yung pangalan ni Martin Romualdez, mukhang mas malabo po talaga siyang makabalik bilang House Speaker. So, ang tanong, may posibilidad ba na maging House Speaker ulit si Martin Romualdez? Ako naniniwala po akong oo. Paano ko nasabi? Tandaan po natin no, na nagkaroon ng botohan bago po siya mag-resign. Na majority po talaga ng mga congressman, siya po yung gusto na manatili bilang House Speaker. Pero dahil nga po sa pressure at sa delikadesa, nag-resign po siya. So ngayon, kung malilinis po ni Martin Romualdez yung pangalan niya dito sa maanumalyang flood control scandal na ang nagtuturo lang po sa kanya, yung mga taong sangkot din. Diba? Tinan nyo kung gano'n kawalang iyayan. O si Cheese. O sangkot din si Cheese pero si Martin tinuturo. O minsan nagpaparinig po si Bongo. Di ba? O si Mike Defensor. O tapos si Saldico pala. O si Saldico pa. So ang gusto ko lang sabihin dito mga kababayan, hanggat hindi pa nalilinis ni Martin Romualdez yung kanyang pangalan dyan po sa maanumalyang flood control project, hindi po siya makakabalik bilang House Speaker. At kung sakali man na malinis niya at mapatunayan niya nga po na siya po ay hindi guilty at walang kinalaman po dyan, tandaan po natin mga kababayan no, na nagbigay po ng suporta ang majority po ng mga congressman dito nga po kay Martin Romualdez bago po siya mag-resign. So itong suporta po na to, ako po naniniwala po ako na hindi po nawala yan hanggang ngayon. Andyan pa rin po yan. So kung sakali man na malinis nga po ni Martin Romualdez yung issue laban sa kanya, at ako naniniwala din po tayo na itong mga nagbigay ng suporta sa kanya dati, nandyan pa rin naman sa Kongreso, makakabalik po siya. So ngayon, pag nakabalik po siya bilang House Speaker, so pag-usapan ngayon natin dito, yung impeachment trial.
Kasi mga kababayan, na ako to be honest lang po talaga, no? Honest opinion ko lang po talaga ito. Wala po talaga akong nakikitang congressman na pwedeng maging House Speaker na willing po at kayang ibigay yung kanyang oras at magsakripisyo para po ipa-impeach si Sara ulit. So sino ba yung mga pumapapel na gusto maging House Speaker na kilala po natin? So unang-una si Gloria. Si Gloria, mga kababayan, alam naman po natin na ano yan, na tarantado yan. May mga ugong-ugong ngayon mga kababayan, no, na ito si Gloria, nagda-lobbying gamit ang kanyang mga aliporas dyan sa Kongreso, nasangkot din po sa flood control project na gusto nga pong gawing House Speaker si Gloria. Tapos mga kababayan, meron pa, no, itong sila Toby Chanco. Gusto rin po maging House Speaker po niyan. Sa tingin niyo po ba, sa ganyang klaseng kalidad na meron si Toby Chanco, magagawa niya bang ipa-impeach si Sara? Wala namang ibang alam yun eh. Kita mo nga, di ba? Nung alyansa nga, palpak to eh. Inutil yan eh. Chismoso pa. O, sino pa ba? Albi Benitez? Na dating PDP laban din? Na dating representative ng PDP laban sa buong Visayas? Pag naging House Speaker, ipapa-impeach si Sara? Malabo naman ata yun. O, sino pa ba? O, si Duke Prasco. Isa pa yan. Na dati pong spokesperson ni Sara. So ngayon, kung si Bogie D, mga kababayan, nakita naman po natin na ibang-iba po talaga yung path ni Bogie D kumpara nga po kay Martin Romualdez. Tingnan mo yung infrastructure na investigasyon, pinayagan po ni Martin Romualdez po yun. Pero pinatigil po ni Bogie D nung siya po yung naging House Speaker. Yung pag-imbestiga nga po sa Dolomite Beach, na hanggang ngayon, nadidelayed. Dahil hindi rin po mabigyan ng pagkakataon din po ni Bogie D. Hindi ko lang alam kung ba't niya ginagawa yun. Hindi naman natin binibigyan ng mali siya yun. Pero, ganoon po yung nangyayari eh. At mga ka-streetwise, tandaan po natin, no, na ang isa po sa mga pinangako po ni Martin Romualdez, ngayong 28th Congress, itutuloy po yung Quadcom. At itutuloy din po yung Tricom. So, ngayon po, malabo na po mangyari yun kasi nga po, iba na po yung House Speaker. So, ang point natin dito, no, ibang-iba po si Bogie D kumpara po kay Martin Romualdez. Di ba? Hindi ko naman sinasabing mali ang ginagawa ni Bogie D, pero ang gusto ko lang sabihin dito, iba sila ng style. Marami silang pagkakaiba. At malaki din po yung chance na posibleng magkaiba din po sila dito nga po sa stand nila sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, importante bang mapa-impeach si Sara Duterte? Para sa akin, oo. Alam niyo mga kababayan, kaya po tayo nagkakagulo ngayon. Kaya merong destabilization. Kaya merong mga DDS po na nanggugulo sa kalsada. Kung bakit nga po tuloy-tuloy po yung rally na pinagre-resign nga po si Presidente Bongbong Marcos at ang ipapalit nga po si Sara Duterte kasi nga po, nandyan po si Sara. Alam ng mga DDS mga kababayan na kapag si PBBM po natanggal sa pwesto, si Sara ipapalit. Sila yung makikinabang. Pero, kung ipapa-impeach po natin si Sara, sa tingin niyo po ba, magrarally pa rin po ba yung mga DDS po na yan? Hindi na po nila gagawin yun kasi wala naman silang benefits. Pag si Sara Duterte po napa-impeach, para saan pa yung rally ng mga DDS? Hindi rin naman pala mapapaupo si Sara. Doon ako niyo yung point ko mga kababayan. Kasi mga ka-streetwise, no, kung ako tatanungin niyo po ako, kung tayo ba aasa sa Supreme Court dito nga po sa MR sa motion for reconsideration nga po na final nga po ng Kongreso dito po sa pag-archive ng impeachment trial ni Sara. Kasi po pwede po i-delay po yan ng Supreme Court hanggat sa lalabas na yung desisyon tapos na yung issue. Nangyayari po yan. Madalas po mangyayari po yan. So ngayon mga kababayan, no, ako kasi nakita ko po kasi na nung ako po nag-content about nga po dito sa topic po na to, marami po talaga nag-agree sa akin na kailangan na po talaga ang bumalik ni Martin Romualdez bilang House Speaker dyan po sa Kongreso. Well, gusto natin yun. Pabor sa atin yun. Pabor sa taong bayan yun. Pabor po yun sa mga kritiko ng mga Duterte. Pero syempre, no, hindi naman po kasi mangyayari po yan hanggat hindi po nalilinis yung pangalan ni Martin Romualdez. So, ang tanong ngayon dito mga kababayan, anong motivation ng mga anti-Martin tulad nga po nila Toby Chanco, di ba? Na hindi ko pa maintindihan.
kung bakit anti-Romualdez to pero pro-BBM naman. Tulad nga po ng sinabi ko mga ka-Streetwise, no? Tayo po naniniwala po tayo sa ebidensya. So, sabay-sabay po silang inimbestigahan. Sabay-sabay po silang in-expose ni PBBM. Di ba nung SONA? Sabay-sabay silang in-expose na mahiya naman kayo. Pero bakit po lahat na po may ebidensya na po? Si Cheese may ebidensya na, si Joel may ebidensya na, si Jinggoy may ebidensya na rin. Yung mga congressman po may mga ebidensya na rin po laban sa kanila. Pero si Martin, mga kababayan, hanggang ngayon napag-iiwanan. Wala naman pong ebidensya laban sa kanya, pero siya po yung tinuturong mastermind para naman napakalabo naman ng logic. At ang point dito mga kababayan, no, ang isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit nagkaroon ng nakawan is yung BICAM. Hindi po kasali si Martin Romualdez sa BICAM. Paano po nangyari yun? Si Saldico at si Cheese nandun sa BICAM. Kasali sila doon. Pero paano masasabi na si Martin Romualdez ay mastermind kung sa BICAM po hindi naman siya kasama? So sasabihin na naman po na hindi, inutusan niya si Saldico so kailangan natin ng ebidensya doon kung totoo bang inutusan si Saldico ni Martin Romualdez. Meron bang text message? Meron bang call log? Meron bang emails? Meron bang logbook? Wala, di ba? So yun mga babayan, no? So ako po, naniniwala po ako na may chance pa po talaga na makabalik po bilang House Speaker ito si Martin Romualdez. Pag ito po natapos niya po itong issue po na to, at malaki naman po yung chance na yung mga sumuporta po sa kanyang majority sa Kongreso, iboboto pa rin po siya bilang House Speaker. So kayo po ba sa Team Replay, pabor po ba kayo na ibalik si Martin Romualdez bilang House Speaker? Diba? Yan, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.